Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Panoorin natin itong programa ng 4 alas. Naging guest po nila si Yusek Claire Castro at siya ay dumaan dito sa portion nilang ratatat. Ratatat. Ito po yung portion na kung saan merong dalawang personalities na babanggitin itong si host at mamimili po si Claire Castro kung sino yung pipiliin niya. Maganda po ito kasi alam niyo si Yusek Claire Castro, kaya bilib ako dyan, real talk po yan eh. Hindi po yan plastic kasi di katulad ng iba, kapag nasa harapan na ng telebisyon o ng social media, akala mo pagkabait-bait. At medyo gumigit na, iwas pusoy. Pero to si Claire Castro, hindi. Kung ayaw niya doon sa tao, ayaw niya. Kung gusto niya doon sa tao, gusto niya. Kaya yun ang maganda kay Yusek Claire Castro eh. Kaya marami pong humahanga din kay attorney. Alright, so wag na natin patagalin. Diretso na po tayo. Ka na masasalang sa aming ratatat. Mahirap to, Yusek Claire. Bago. Ako muna. Pili nuts. Pipili ka lang ng isa. Okay? Isa sa mga babanggitin ko, ha? Okay. Walang pass, walang kung ano man. Pipili ka ng isa. Okay. Yusek Claire Castro, sino ang pwede mo maging friendship? Inday Sara o Amy Marcos? Grabe yun. Buntik mabulunan si Yusek Claire Castro. Halatang-halata na wala siyang pipiliin dun sa dalawa eh. Pero pag pipilian mo, Inday Sara Duterte tapos Amy Marcos, wala kang pagpipilian, parehas dispalinhado eh. Nagulat ako, halos parang nabilaukan si Yusek Claire Castro eh. Balik nga natin ng konti. Balik ko ng konti Tingnan yung reaction ni Yusek Claire. Nakakatawa eh. Enjoy talaga itong panoorin si Yusek Claire Castro. Saka yung ngiti niya, ang ganda kasi niya kapag gumingiti. Tapos talagang halatang-halata mo yung kung ano yung reaction niya. 'Di ba? Yung expression ng mukha niya, matatawa ka talaga eh. Ulitin natin. Pili ka ng isa. Okay. Yusek Claire Castro, sino ang pwede mo maging friendship? Inday Sara o Amy Marcos? Hindi tawa. Pipili ka. Or Or nga. pili ka isa. O pinili niya yung si Or. Diba? Inday Sara o si Amy Marcos. Inday Sara or Amy Marcos. Pinili niya yung Or. Kasi wala ka naman pagpipilian. Sino pipiliin mo doon? Dalawang buwang ata. Dalawang dispalinhado. Di wala ka pipiliin talaga doon. Talagang cute na cute ako sa tawa ni Claire Castro. Grabe. Muntikan mabilaukan eh. Pinili niya yung Amy. Ayan. Amy na raw. Wala. Napilitan na eh. Walang choice eh. Di ba? Walang choice. So, sige, Amy na lang. Amy. Next. Ulitin natin. Ano sagot? Amy Marcos. Amy Marcos. Senator Okay. Amy. Kung pwede mo kunin abogado, sino ang pwede mong kunin abogado? Kapag ikaw ay may kaso, ha? Pili ka. Attorney Topacio o Attorney Harry Roque? Attorney Topacio. Okay. Pwede si Topacio. Wag lang si Roque. Wala talagang kwento si Roque. Nagtatago na si Roque. Di ba? Nagtatago na si Roque. Di mo na mapipiling abogado yun. Ang daming kaso nun eh. Buti ito si Topacio, kahit laging talo, at least, walang kaso, di ba? So, pwede yan. Pwede yun, Topacio. Sino ang pwede mo namang tanggaping kliyente kasi attorney ka nga, no? Kung kukunin kang abogado, Sara at Carly Vizcaya o Bong Revilla? Bong Revilla. Sino ang gusto mo maging kakampi kapag maglalaro kayo ng tagu-taguan? Si Saldico o si Bato de la Rosa? Ba naman mga tanong yan? Pag may tagu-taguan, sino raw kakampi? Si Bato de la Rosa o sino yung isa? Si Saldico. Sino kaya pipiliin ni Yusek? Okay. Bato de la Rosa. Okay. Tama ako, Galing. Mas pinili niya si Bato.
Sino ang gusto mong maging kalaban sa debate? Si Rowena Gonzon o si Malu Tiquia? Doon sa may utak. Nako! Nasatawa si si Ronald Llamas, mga kababayan Sino pagpipilian mo? Si kadebate mga kababayan, debate kasi nako, naririnig ko yan sa sa Facebook Marami naghahamon kay Claire Castro ng debate. So sino? Si Guanzon o si Malu Tiquia? Sabi ni ano raw, yung may utak daw. So isa doon sa dalawa, kay Buangson at ito kay Tiquia, yung walang utak. So kung sino yung pipiliin ni Yusek Claire, yun yung may utak. Yung hindi pipiliin, yung walang utak. Di ba? By the way, nabanggit si Guanzon, mga kababayan. Etong si Guanzon, nang asar din kay Yusek Claire Castro. Ayan, meron siyang post nung January 10, meron daw date sila ni Claire. At kasama niya yung dal ni Chucky. Gaya-gaya rin to siya, si Bongso, Gaya-gaya. Gaya-gaya din Bumili din siya nung Chucky doll. Diba, Chucky doll, bumili si regalo daw ni Yusek Claire Castro dun sa sarili niya, si Chucky doll. Si Buangso, gumaya. Gaya-gaya. Walang originality, Walang originality to, si Guanzon. At tingnan mo naman sa itsura, Ma'am, Attorney Guanzon, nasabi mo si Chucky, si Claire Castro, tingnan mo nga yung itsura niya. Mas kamukha mo nga yan, ma'am Mas kamukha mo yan Mama Guanzon? Pero ikaw pa rin daw ang pinili niya kaysa kay Tiquia. Kasi si Tiquia raw, parang sinabi ni Claire Castro, walang utak. Eto si Guanzon, kahit pa paano may utak kasi humawak to ng mga posisyon sa gobyerno naging Comelec chair ata to So kahit pa paano meron, may utak. Yung si Tiquia, puro survey lang. Puro survey. Kaya ayan, si sabi ni Yusek Claire Castro, ang pipiliin niya si Guanzon pag nagkaroon ng debate. Tawa tuloy siya. Tawa tuloy si Ronald Llamas Ayan Wala akong tinatanong. Ang tanong ko, sino sa kanilang dalawa? Tuwan-tuwa sino. Alam naman natin na may pinagdaanan nito si Llamas at si Guanzon Diba? Binabanatan niya si Llamas Kaya, ayan tawan-tawa si Ronald Llamas. Walang ad hominem. Ano ako doon? Wala daw walang ad hominem. Walang ad hominem kasi talo daw siya pag may ad hominem. Ano ba yung ad hominem, mga kababayan? Ito yung ginagamit lagi ng mga DDS. Ito yung mga style ng DDS, laging ad hominem. Ano ba yung ad hominem? Para sa kaalaman ng lahat kasi baka naririnig ninyo, yung iba sa atin hindi naman alam kung ano yung ibig sabihin ng ad hominem. Ang ad hominem po, mga kababayan, isang uri ng maling pangangatwiran. Lalo na sa debate, di ba? Mangangatwiran ka. Pero kasi minsan, ang ginagamit nila ad hominem. Ito yung isang uri ng maling pangangatwiran, logical fallacy. Kung saan, inaatake ang tao sa hilip na ang mismong argumento o issue na kanyang sinasabi. Ganun po ang mga DDS. Binabanatan yung mismong mismong tao. Yung personalidad, hindi yung issue. Ganyan po, ganyan ng mga DDS, mga kababayan. Laging-lagi silang ad hominem. Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa ng ad hominem na talagang halatang walang alam. Yung walang utak, bopols. Ito, tingnan nyo. Ito si Sir Nyak Arngota. Itong taong ito, si Nyak Arngota. Kala mo kung sinong napakagaling at napakapogi. Kasi sobrang lakas manglait. Mga kababayan, sobrang lakas manglait na ito. Alam niyo mga kababayan, kung ito naging pogi katulad ni Piolo Pascual, baka mas lalo pa siyang sobrang manlait.
Ang itsura nito, tingnan niyo mga kababayan, ayan o, ayan o, ayan o. Tingnan ninyo. Oh, ganyan pa lang yan, lakas naman lait. Eh kung ito'y biniyayaan ng Diyos ng pagka-pogi-pogi, eh baka lahat nilait na. Ha? Eh ganyan pa lang itsura niya, sobra naman lait. Ibang klase to eh. Ano ba pinag-aralan nito? May pinag-aralan ba to? Ha? Tayo hindi po tayo nalalait. Kaso galit po kasi tayo doon sa mga taong sobrang manlait, lalong-lalo na kung akala mo napakagaling, kung alam mo napaka-pogi. Ang mongi-mongi mo. Yan ang una, ang mongi-mongi mo. Oh. Ito, tingnan niyo mga kababayan. Oh. May picture ito mga ito. Tapos, tingnan mo sabi ni Senyak, ang ota. Oh. Ang mongi-mongi mo na lang Sabi niya, si Bam, credit grabber. Si Recto, bawal utusan. Si Lenny, boba na tanga. Si Vilma, nakakaangat. Si Kiko, tulongges lang. Si Tililing, bobo, tanga, inutil. Tingnan nyo, mga kababayan. Yung mga issue na dapat pag-usapan, dun dapat nakafocus ang matatalino, ang may utak. Pero kapag ikaw ay bobo, wala kang alam, puro ka lang ad hominem, babanatan mo yung mga tao. Babanatan mo yung etong mga kalaban nila. Oh. Ganyan po ang mga DDS. Kaya tingnan mo yung post niya. Puro na lang puro paninira doon sa mga personalidad. Bakit hindi yung issue dito sa mga taong ito ang pag-usapan? Bakit ganoon? Kasi walang utak. Ob mga kababayan, walang alam. Sobra pa man lait, alam mo ang mongi-mongi mo. Alam mo, mongi-mongi mo, ang aning-aning mo. So ganyan po ang mga DDS. Kaya sabi ni Yusek Claire, kapag ad hominem, talo ko diyan. Dapat issue based. Hindi ad hominem, hindi yung porke wala ka nang masagot dun sa sinasabi ng personality. Ad hominem na, babalata mo siya. Gano'n ang mga DDS, mga kababayan. Tuloy natin. Talo ako sa ad hominem. Guanson. Banson. Okay. Guanson daw ang lalabanan niya sa debate. Oh, Guanson. Nasaan ka? Oh, sige raw. Pwede kayo magdebate ni Claire Castro. Basta walang ad hominem. Nakatulad ni Tikia na puro survey lang. Ha? Okay. Sino naman, kung ikaw ay magiging teacher o mentor sa politika, ha? Oh, sino gusto mo maging mentor sa politika? Si Gloria Macapagal Arroyo o si Rodante Marcoreta? Ay, GMA. Oh, ang tuloy ng sagot. So far, 100%. Sino naman ang gusto mo maging estudyante kasi teacher ka rin, di ba? Oh. Sino gusto mo maging estudyante? Si Leandro Leviste o si Kiko Barsaga? Leandro Leviste. Uy, tuloy nun. Perfect. Dalawa tayo, Alan, ha? Perfect. Dalawa tayo. Oh, Ito ang segment ngayon sa Ratatat ng Sino ang mas vibe mo? Yun. Pipili ka, ha? Sino ang mas vibe mo? DDS o Pinklawan? Pinklawan. Talagang hindi DDS siya. Hindi talaga pipili ng DDS yan. Kakamping pa pwede, Pinklawans. Ayan, si katabi niya, si Ronald Llamas, kakamping ka, Pinklawans yan o Yellow. Alos sila rin naman yun eh. Sino ang mas vibe mo? Yusek Claire, Senado o Kongreso? Kongreso. Okay. Yun. Sino ang mas vibe mo, Yusek Claire? Lenny, Robredo o Risa Ontiveros? Ay. Yan medyo Sino ang mas gusto niya? Lenny Robredo o Risa Ontiveros? Sino sa tingin niyo mga kababayan? Ito. VP Lenny. Yan. Sino ang mas vibe mo? Lenny Robredo siya. Mas gusto niya si Lenny. Pero parehas lang yan eh. Kung hindi tatakbo si Lenny, Risa Ontiveros tayo. Parehas lang yun eh. Diba? Parehas lang naman na magaling yun. Kaysa naman yung iba dyan na walang utak. O Yusek Claire, Sara Duterte or Bongo? Bongo, no? Bongo na. Kaysa Sara Duterte, bongo na. Bongo talaga pipili mo. Bakit? Tingnan nyo. Ito, may papakita ko sa inyo. Ito si Sara Duterte. Ito yung pinakamagagaling na sagot niya.
sa press conference. Ganito po sumagot ang ating Vice President. Pakinggan ninyo mga kababayan, lalo na pag naimbitahan ito sa international community. Kawawa po ang Pilipinas. Pagtatawanan po. Okay, ito, tingnan nyo. Ito yung mga magagaling na sagot ni Inday Sara Duterte sa kanya mga press conference. Pakinggan natin. Said he has nothing to do with the impeachment. I do not want to answer that question. Next. Ang galing na sagot. I do not want to answer that question. Next. Confirm po ba na si dating Pangulo Rodrigo Duterte isa sa mga abogado niyo para sa impeachment case? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I do not want to answer that question. Walang iyang press conference to. Next. Nakikita niyo po ba na may ihahalin tulad ang sitwasyon na ng bansa sa 1984 ni George Owen? I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. Ano? Walang yan, nagpa-press con ka ba? Kung ayaw mo sagutin yung mga tanong ng mga reporters. Anong klase yan? Ano ba yan? Last. O last question na. Wala pa siya nasasagot. Ha? Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Okay. O ganyan po kapag nag-press conference ang Inday Sara Duterte. I don't want to answer that question. Susunod, madam, huwag ka na magpa-press con. Kung ayaw mo rin sagutin yung mga mga tanong ng mga reporters, nasayang mo lang yung oras eh. Walang iya yan. Kaya mas pipiliin ako, kahit ako, mas pipiliin ko Bongo kaysa naman dito kay Sara Duterte. Kasi si Jose Claire, pinili si Bongo. Sino ang mas vibe mo? Bongo na. Sino ang mas vibe mo, Jose Claire? Raffy Tulfo o Erwin Tulfo? Rafi Tulfo. Di ba binabanatan niyo dati yun? Sino? Pinapanood ko yun, ha? Behave. Sino mas vibe mo, Yusek Claire? General Nicolas Torre o Sec John Vic Remulla? Oy, pareho. Ay, yan. John Vic Remulla at General Nicolas Torre. Ito, isa lang pipiliin ha. Isa lang pipiliin. Tingnan natin kung mamimili si Jose Claire Castro. Oy, walang pareho. Isa lang. Sige. Alam na natin sinabi mo pero isa lang. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. I love them both. Sorry. Talaga. Sino ang mas vibe mo, Jose? Wala, hindi niya talaga hindi mo siya mapipili sa ganon, mapapapili sa ganon. Hindi niya pwedeng pares siya mahal eh, pares niya gusto si Torre at si John Vic Remulla. So, na-break yung rule na walang pipili, hindi talaga mapipilit eh. Si Claire? ICC o ICI? Ay, sisi. Para may gusto kang paratingin Last question sa sinong vibe mo? Dito na. Sino mas vibe mo, Yusek Claire? Chaka o Chucky? Chucky. Asawa niya si Chucky. Ito na ang segment na Charot o True Lalo, ha? Paano yan? Ang charot, hindi totoo. Okay. Ang True Lalo, totoo. Okay. Maganda ka ba? Ha? Maganda ka ba? True lalo. Yeah! Okay, gets mo na. Gets mo na. Rules Okay. are clear. Gets mo na. Lahat kami dito, ha? O, tignan nyo, ha? Magbasa kayo ng mahusay. Prof, charot o True Lalo? Naniniwala ka ba that karma is real? Christian ako eh. Ano nga? Anong sagot? Christian pala si Jose Claire. Kaya pala ganon. So, hindi nakakapagtaka na ganyan si Jose Claire. Hindi mo talaga masisuyo yung kanyang paniniwala. Christian pala to. Grabe mga kababayan. Kaya hindi sila naniniwala sa karma. Sa consequence ng mga actions, yon. Pero yung karma, hindi siya naniniwala sa karma kasi Christian daw siya. Ayan. Chaka. Ay, ano yun? Charot! Charot. Charot. Okay. Charot or True Lalo? Yan. Naniniwala ka ba sa no fake news at real talk lang? True lalo. Yan. Charot ba o True Lalo? Naniniwala ka ba na dapat ay no work, no pay sa Senado? True lalo. Check. O dapat no work, no pay di ba? Si Bato de la Rosa, 2 buwan na, hindi pumapasok, tapos bayad pa rin. Okay lang sana kung yung bayad galing sa sa bulsa ng mga hinayupak ng mga politiko, kaso galing po sa sa kaba ng bayan yung pera eh. Yung pinapasweldo dito sa mga hinayupak na to, tapos hindi ka magpapasok. Kaya sabi ni Jose Claire, dapat
dapat no work, no pay dyan sa Senado o kaya dyan sa House of Representatives. Naniniwala ka ba na corruption-free ang national budget ngayon? True lalo, true lalo, true lalo, true lalo. O true lalo. Sunod-sunod eh. Naniniwala ka ba sa no fake news at real talk lang? True lalo. Yan. Charot. Walang paliwanag. Alam paliwanag. Go. Charot o true lalo, naniniwala ka ba na kinidnap si Venezuelan President Nicolas Maduro? Kailangan ba ako magsalita dyan? Charot lang naman ang nakatrulo. Charot lang sa katrulo. Naniniwala. Charot ba? Perception lang. Naniniwala ka ba? Perception, baka magalit sa akin. Hindi. Teka lang. Hindi, game. Charot o trulo. Charot o trulo. Ano sagot? Ayoko magsalita, si DFA secretary na lang magsalita ka dyan, mahirap. May pas ka, ha? May pas ka. Ako naman, naniniwala ka ba na kinidnap si dating Pangulong Duterte? Charot. Tuloy na lang. Check. Naniniwala ka ba Yan. na nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos? Charot! Check, ikaw na magtanong ng last. Charot! Pag charot kasi, hindi. Ha? Wala. Naniniwala ka ba na nagdodroga si dating Pangulong Duterte? True lalo, to the maximum level. True lalo to the maximum level. Talagang ito yung si Claire Castro, yung talagang loyal sa Marcos government. Loyal ka dun sa pinaglilingkuran mo. At sa tingin ko naman, kapag may nakita siyang mali na sa gobyerno, kusa ng hihiwalayan si Yusek. So nakikita natin yung kanyang stand. So, meron pa ba? You passed with flying honors! Thank you for being a sport. Okay. So, yan mga kababayan, si Yusek Claire Castro. Galing talaga ni Ma'am Yusek, nakakabilib. Tuwan-tuwa ako dyan kapag nagsasalita, lalong-lalo na pag sumasagot sa PCO. Talagang real talk yung sagot niya. Tapos, ang ganda ng ngiti niya, mga kababayan. Talagang madadala ka doon sa ngiti niya. Sa lakas pa mang-asar. Isa pa yun sa nagustuhan ko sa kanya. Sobrang lakas mang-asar. Lagi may side comments. So, ayun mga kababayan, yung nangyari po dyan sa 4 Alas. At, ayan mga kababayan. So, at least narinig natin yung mga saloobin ni Yusek Claire Castro. At, ang nakita ko lang talaga sa kanya, hindi siya plastic na tao. At talagang real talk lang siya. At natutuwa ko kasi Christian si Yusek Claire Castro. Okay, so ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.